is Wen. Welcome to my YouTube channel. So, isang mahalagang diskusyon na naman ang gagawin natin sa araw na ito. Ayan, so sa video natin ngayong araw ay share ko sa inyo yung mga best option para hindi ka mabuntis. Ayan, so kung gusto mong malaman yung mga isasuggest ko, keep on watching. So, bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang ma-notify every time na may bago akong upload. Meron din akong vlogging channel which is Teacher Weng TV kung saan inia-upload ko yung mga pang-araw-araw na nangyari sa buhay ko. So, if you are interested, puntahan niyo po yung channel ko na Teacher Weng TV. Ilalagay ko po yung link sa description box below. Ayan, so salamat po sa lahat na magpupunta doon in advance. Ayan, so ano nga ba yung mga best options para hindi ka mabuntis? So, naisip ko tong content na ito kasi maraming nagme-message sa akin sa page ko na namumroblema. Kasi parang ang nangyari, hindi sila nakapag-ingat pagkatapos natatakot silang mabuntis. Alam mo yun, yung nauna na yung pakikipagtalik bago pa nag-sink in sa isip nila na maaari silang mabuntis. Ayan, so sa totoo lang kasi minsan, may hindi naman sa merong mga tao na masyadong mapupusok at nare-realize lang nila na hindi pa pala nila kaya ang responsibilidad kung kailan natapos na yung mga pangyayari na hindi dapat nila ginagawa. Ayan, at meron pa nga mga worst cases na nag-positive na sa pregnancy test tapos sa kaiinom ng pills hoping na hindi tutuloy yung kanilang pinagbubuntis. Ayan, pero sorry to say, walang magiging epekto yung pills. Kahit uminom ka pa, so kung di ako nagkakamali, basta positive yan, positive na yan. Napakadali naman para hindi ka mabuntis. Kung hindi mo talaga maiwasan ang makipagtalik, maraming paraan para hindi mabuntis yung babae. Ayan, so ngayon nga, meron akong ibibigay sa inyong mga options. Actually, 4 yung option. Ayan, so number 1 na option natin is condom. Ayan. So, yung condom, siya ay mura at mabisa. Ayan. So, sabi rin sa na-research ko, yung condom daw ay 98% effective kung perfect ang pagkakagamit. Ayan. Kasi may tamang paggamit ng condom. Ayan. So, sa ngayon, hindi muna natin siya i-discuss. Google nyo na lang muna kung paano yung tama or tingnan nyo na lang dun sa pinakalalagyan. Pero may tamang paggamit ng condom. Ayan, kasi nahirapan akong i-discuss yung tamang paggamit kasi kailangan may model. Eh, wala ako nung model na yon kaya mahirap i-discuss. Ayan. So, kung tama yung pagkakagamit ng condom, 98% siyang effective o 2 babae sa 100 lamang ang nabubuntis. Ayan, so medyo maliit ang chance ng pregnancy kapag gumagamit ka ng condom. Pero dahil nga walang taong perfect or kadalasan, hindi perfect talaga yung pagkakagamit kasi magamit lang, hindi mo na nag-isip or hindi mo na nagbasa o hindi mo na pinag-aralan, bumababa siya ng 85%. So, 15 sa 100. So, guys, kung gagamit kayo ng condom, make sure na alam nyo yung tamang paggamit para hindi kayo makabuntis. Okay? Ang maganda pa sa condom ay safe ang condom. Kasi yung babae, wala siyang iti-take na maaring magdulot ng side effects sa kanyang katawan. Ayan. So, second na option natin ay gumamit ka ng pills. Ayan. So, yung pills, kung di ako nagkakamali, kasi na-search ko na yan ng nakaraan pa, ayan, siya ay 99.7% effective kung tama ang pagkakagamit. Pero katulad rin ng condom, kung hindi tama ang paggamit mo ng pills, maaari ka ring mabuntis at bumababaran siya ng mga nasa 80-something effectivity. Kasi meron nga kasing iba na hindi tama yung pagkakagamit, hindi tama yung pagkakainom, mali-mali ang pagkakainom, kaya nabubuntis pa rin. So kung gusto nyo malaman kung paano yung tamang pag-inom ng pills, may lalabas dyan sa taas, puntahan nyo po yan. Ayan, na-discuss ko na yan long time ago na. Pero, ayan, hindi pa rin naiiwasan na meron pa rin babalik sa akin at mag-PPM, magtatanong kung paano daw ang gagawin, nagkamali na siya. Just take note guys, bago kayo mag-take or mag-practice ng isang bagay, aralin nyo munang maigi. Huwag po tayong kananang-kana para
maiwasan natin yung, kumbaga, yung mga hindi natin inaasahang bagay na mangyari. So, madali lang din namang malaman kung paano ang tamang pag-inom kasi sa totoo lang, hindi naman po ibebenta ang pills na walang instruction. So, ang gagawin lang natin kung tamad po tayong manood sa mga tutorial sa YouTube, all you need to do is to read the instruction. And hindi naman kayo maliligaw sa instruction. Matuto po tayong magbasa bago tayo mag-take ng kahit ano. Kasi baka mamaya bawal pala sa iyo yung pills sinake mo, may sakit ka pala, naka-contraindicated pala yan sa sakit mo, pero tinake mo dahil hindi ka nagbabasa doon, napasama ka pa. Yes, dahil po ang pills ay hindi po 100% na safe. Yes, dahil po ang pills ay merong mga side effects at merong mga sakit na hindi tamang inuman ng pills. So, the next option na pwede mong gawin, kung medyo marunong kang magdisiplina sa iyong sarili or kaya niyong kontrolin ang iyong sarili, ay ang rhythm or tinatawag natin na calendar method. So, yung calendar method ay na-discuss ko na siya for so many times dito sa aking YouTube channel. Actually, meron na akong 3 video about sa calendar method. Okay? So, para sa discussion about the calendar method, yung manual na po ang i-discuss ko sa inyo kasi